Alam mo yung mga tulis. Hi, so just don't listen to the voices. Charis. May people pa lang. Anyways, ang dami namang MM. Yan. I'm almost halfway. I think halfway na nga ako dito sa libro na binabasa ko. Um, yung pinakita ko sa book haul na ginawa ko last August pa ata to. So yan, binabasa ko na siya and so far so good naman. So it's making me out of my reading slump. So that's a win. And habang nagbabasa ako, which is kanina, may dumating na parcels. Ito siya. So let's open this one. Hello, cute! It's from Fabulash. Have a fabulous day. Ang cute. Siguro idikit ko yung ano ito. Yung box. Ganito na lang. Hayaan nyo na makapirate ko ulit yung hindi ko naman mumute yung kapitbahay ko dito. Gusto kong hindi siya masira. So, ang dikit ko. Grabe naman. 30 pesos na. Sobrang dikit ko guys. Sobrang dikit ko. Hindi ko siya dito ng maayos. Nang hindi nasisira. Pero yan. Magit talaga. Lalagay ko ito sa journal ko. And meron na din pala akong bagong journal. It's color paste. So, ito naman yan. Isa lang naman. It's just, tada! Bumili ako ng top. From Fabulash. So, cute. Meron siyang sarili ng parang zip. And then, yun siya. And then, ito yung hawakan natin sa likod. Oh! This feels so premium for only 30 pesos. Hi! This is me, day one of doing arm workout and thigh workout ni Lydia Mera. Sakit mo. Feeling ko magsusura ako. Pero okay lang yan. Progress, still progress. Okay? Bye, see you tomorrow. So this is what the first junk journal in this new notebook looks like. Okay. Tada! So ito, galing sa pamphlet ng isang travel agency. Ito sa loob ng nandito yung ginawa naming activity with my high school friends. Ginawa ko siyang packet. This one is a sticker from Fiona. Also this one's ito from Valentine's pa yun. Last year. Or this year. Tapos nandiyan yung fragile. Galing pa sa isang package from Japan. Kasi ito, binili kong concealer in the shade Natural Beige. Then ito, packaging ng Fabulash. Ito. Yan. Packaging yan. Tapos yan. Kasi ito, galing ng Pretty Secret din. This one, kasabay ng mga stickers na galing kay Fiona. Galing naman po kay Mika. Tapos ito, Milk Kiss. Packaging ng bagong drink na gusto ko ngayon. And then, this one is a part of the packaging ng eyelash curler na binili ko. Tapos, yun. Socks from Nova Jeans. Natindihan. Men's socks, pero it fits na. Tapos itong background, yung holographic Kemi-Kemi. Galing sa regalo ng kapatid ko. Not for me. Isa regalo sa kanya. Sa packaging. Hining ko lang. And then, that's all. Sorry. Ito. Ay, papakita ko na rin pala yung first page. Ito.
Ay, okay ko na. Ayan. Ito ko na nilagay yung tatlo. Kasi ang dami, saan ko lalagay yung mukha na yan. And then, i-doodle. This is inspired by my IG icon. Ayan. Para bang siya. Yun lang. Let's go. Mabilis ang get ready with me for midterm exam. Cologne from Dali. Sunscreen na tayo. If you're wondering kung saan ako nating pag hindi ako nakatingin sa camera dito sa electric fan, pinapahanginan ko sa iyo ko. So, let's put on some sunscreen. There we go. Ito, I'm gonna use yung mirror nito. Yan, Salve Tinted Sunscreen. I've been using this for a month na. So, ganyan i-shoot ko kapag hindi pa nabibig. And then, oh my gosh. Yung maganda. I'm gonna show you kung gaano kadaling i-blend siya. See? Nag-fade siya sa skin. Hindi siya namumuo. Hindi rin siya nag-iiwan ng white cast. Buti nga, maayos ng Salve kasi this is honestly an impulse buy lang. Samahan pa, mga pusa dito nag-iinhit. So yan, patutuyun ko yung konti. Tag-tag natin. Ano ba to? Yun lang. Hindi naman nawala yung ano ko, nagpilipinta ko. Hindi ako nagmamaskara kasi wala po nagpili. Next natin itong concealer. And gagamitin natin yung bagong bili kong puff. Oh my gosh, anong oras na? It's 7:32. Bis na yan. Kailangan makaalis ako ng bahay by 7:30. Okay. So, let's put this puff to the test. Lagyan na natin konting concealer yung mga red marks ko. Konti lang. Kaya ko na para pumantay naman siya. Hindi ko po alam kung anong ginagawa ko, to be honest. Okay, so let's try this. Just so we can both see this in action. Oh. Nagana siya te. And I think hindi naman niya na-absorb yung product. It just blends the thing out. Here's a good indication. May redness kasi ako dito sa may pimple. Wait. This is good. Sige, yung camera na lang yung gagawin kong pang ano. May pimple ba ako? Hindi ko alam. Wow. Maayos siya, maganda siya. Balik na sa lagarin. Hindi sa mo bibilin. Go. Next, I'm just gonna put konting blush. This is from Spot Cosmetics Happy Pop. Yan. Hindi ko alam kung shade na. Sige. Ganda ng ng lapat ngayon. So, yan. And then, ay wait lang. Malapit na tayo matapos. So, this is wearing powder from e.l.f. Sinibaling nila. Oras na. Ulit. Gablan tayo ng konti. And then, blurring powder lang siya. Parang setting powder. Ganun. Ganun. Okay. Napadami na lang ako ng eyeshadow. So, lagyan pa lang ito. Powder from Caroline. Dito sa aking neck. Para lang mag-blend. Okay. Pababa. Sorry.
Wait lang! Galit na ko. Okay, so, final step na. Last stain from Detail Cosmetics. Go. So, this is the final bit. Yun lang first. Favorite lang. Yun ko na kayo lalagay. So, maganda yung lighting dito kasi nandito yung kasama. This watch is from my boyfriend. And then, wala. Parang yung cigarette. Yan. Alam mo yung dati, hindi tayo kumisa ng tuwan. Alam mo yun. Saan tayo? Civilian. First year. Kita natin yung video. Parang liwanag. Yun, review show. Dilim. Masakit sa mata yung ilaw. Kaya, May nasakay ako nung nakaraan. Kulay violet yung lahat ng ilong. That's cool. Mabahali. Masalo na po. ano yun? Nauna si Bana! Nauna! Ay, marunong! Hey guys, papakita ko lang kung anong issue kapag nag-deep conditioner. Ayan siya. Kita nyo? Hindi ko alam. Pero ayan, parang yan ako siya. Hindi kalimutan ko kung anong tawag sa ganitong pag-style. Pero ayan, ang gamit kong pang deep conditioner is yung yung coconut. Basta coconut siya. Nalagay ko na lang dito yung picture niya mamaya. Tapos, ayun, nahanap ko na siya. And then, nahanap ko na kasi siya kasi ang tagal na niyang nawawala. Kasi, na-misplace ko siya. Tapos, nilagay ng nanay ko sa kung saan. And now, nasa gilid lang pala siya. So, ginamit ko siya. Tapos, i-stay natin siya for 30 minutes. And, mamaya ipapakita ko yung results niya. This is like curl training. Tinitrain mo yung curls mo to keep its, curls. To keep its shape ba? Ganun. Basta ganun. Ganun yung curl training. And, ginagawa ko siya dati ng pandemic. Kasi hindi ko na siya ginagawa ngayon. For some reason. Hindi ko alam. Tinamad na siguro. Oo. Pero, babalik natin kasi ang ganda ng kulot ko ng pandemic. And yun lang. Let's make the most of it. So, this is what my hair looks like after it has been styled. Na-style ko na siya. Tapos, na tuyo na siya. As in, fully dried na siya. 100% dry. And then, yun siya. Tapos, trinay ko na wag lagyan ng part. Pero nagpa-part pa rin eh. Pero ayan. So, I'm filming this video to stand my point. To prove my point that I'm
indeed an olive girly. Like, look at this lighting. I look like, parang ano, ayos yung, you know, na para bang maputi ako. Pero certain buhay hindi. Hindi. I mean, sa certain lightings and certain na color, doon ako parang pumuputi. So, yan. This is what I look like. And this is the outfit. Hindi ko na i-flip lang. Yan. So, ganun siya. Medyo back. Yan. Hindi ako nag-ayos ng aking hair kasi, gano'n. Pero ayan, dinay-brush ko siya. Dry brush. So, naka-face mask tayo ngayon kasi maraming ngayon nagkakasakit, nagkakaubo, at nagkakasipon. So, hindi kita. Bakit? Ay, against the light. Ba't parang puti-puti? Bubbles. Sunga. Defense, mounting, tas may stamina. Yung nasa gitna yung stamina? Oo. Ito pa? Yung point. Sa last part. Ito yung natin Nagtatago. nabibigyan. Hindi mo gagawin hindi natunaw. Oo, nalagay ko Tapos talaga. yung level, tinataka niya. Swertihan na lang. Defense. Tapos pag Oo, sunod, kukuha niya na ako kung naglagay. Gag. Spaghetti x Beyblade. Maano lang. Sobrang taas lang din yun eh. mataas naman. Oo. Sipin mo, dalawang ako. Pinagpatong. Nakataas yung kamay. Tangkad. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Send ko sa nanay ko. Pag akala ng mga tricycle driver, tinatawag ko sila kasi nataas ako ng kamay. Hala, gago. Diba? Pre, Kasi pag pumunta dito, sabihin mo, ay hindi ito. Hindi ko Kilig. Padre Pio. Padre Pio. Liwanag? Busog. So, Papunta na tayo kay... uy, huwag ka Ay, mag-drop. mga pala. Sorry, bawal. Nalagay mo sa YouTube na tapos may pangalan. I-click mo na lang. Lumiyot natin. Init? Init? Yo, what's up? Tara, tawid. Tapos may pink taban. Ayun nga yun. Dito? Tapos Honda yung ano nun, baba, no? Oo, professionalism. Paldo gago. Paldo 70. Magaling umapak. Pwede na to pang flood control. Warm up. Pumaldo kami. Nakapak ng melado yung isa eh. Hindi tayo. Melado yung naapakan niya. So, tonight, itapusin ko ng basahin ko. I've been dropping and leaving the pages. Ano daw? Hindi. Parang ilang beses ko nang parang patigil-tigil ako sa pagbabasa nito kasi na-stress ako every chapter. So, for context, itong Daughter of Twin Oaks, it revolves around war. Parang yung civil war ata sa US. Parang tapos, dalawa yung POV. Parehas silang third person. Yes, parehas silang third person. Pero yung isang POV, focus lang din sa
isang kapatid, which is si Jesseline. Tapos sa isa pang kapatid naman, ang focus nun usually si Luisa. So yan. And super nai-stress ako every time sa part ni Jesseline kasi nasa gitna sila ng war tapos kailangan magpanggap na lalaki siya para hindi lang sila mahuli, ganyan. Tapos may dala pa silang kabayo, may dala pa silang slave. Slave yung tawag talaga dito. Sabi, I'm not like referring talaga na parang hindi natin an a racist term. Okay? So, ayan. So, kasama silang mga black people and then may kasama silang bata. Tapos, padagdag sila ng padagdag and dun sa kakatapos ko lang na chapter sa Banalito, may namatay ng bata. Oh my God. So, for context, diba? Ang magkakasama ko si Benjamin, si Daniel, si Meshach. Tama. So, itong tatlong ko, parang tauhan nila, Jesseline. Si Jesseline, siya yung pinaka-tandang kapatid. Siya yung oldest among all the sisters. Pero syempre, diba, ng panahon nila is parang mga lalaki yung susunod yung books. Yung mga kapatid niya, syempre, war yun. Pinadala sa war lahat, pati yung tatay nila. Tapos namatay sa war yung papa niya, tapos yung iba ng mga kapatid, ganyan, sila Adam, tapos yung sabi ko, hindi ko malala yung pangalan. Si Zachary na lang, hindi nila sure na, na kung buhay pa o hindi. Anyway, so ganyan, tapos, diba yung natatlo, si Benjamin, si Meshach, so si Daniel yung kasama niya. As far as I know, slaves sila, sila mga slaves na kasama, pero free people na sila, kasi sinay na yung parang kontrata nila. So, hindi sila pwede ipenta. Yan, tapos, along with the other slaves nila dun sa back on their Twin Oaks, kaya daughter of Twin Oaks, kasi yun yung pangalan ng farm nila. So anyways, so silang tatlo, yung lalaki. Tapos si Ophelia, black din siya. Tapos siya yung nanny, kumbaga, nung kapatid din si Thaddeus. So si Thaddeus, bata pa siya na lalaki. So mga 3 or 4 or 5, kasi ganun. Tapos si Jesseline. So, pero sila pa lang, na sila. Tapos nagkaroon sila ng, nadagdagan si Sammy, black din siya, na bata. Mas bata siya kay Thaddeus, di siya nagsasalita. Hindi ko siya nakapagsalita, kumbaga. Tapos nakita rin nila sa daanan yun, na buhay siya, yung bata. Tapos yung nanay niya parang namatay sa daan. Tapos yung baby parang naiyak. So, kinuha nila. Diba, business ako. And then, yung isa pa nilang kasama is si Jane Ellen sa John Mark. So, dalawa sila, feeling ko white sila, hindi never naman na-mention na black sila. So, kapatid sila, tapos nakita lang din somewhere sa daanan nila. Kasi naglalakad lang naman sila kasama ng mga kabayo. Tapos, yung isa pa, si Sergeant White, yung, soldier na akala nila patay na dun sa cave. Tapos, ginamot nila. So, yun. Tapos, na-stress ako kasi wala pang, so far, sa unahan, maayos-ayos pa siya. Parang may progress na. Nagkakaroon sila ng progress sa kanilang journey. Ganyan dito sa bandang parang gitna pala ng part. Pero, ito na lang yung kailangan natin basahin. Ito na lang. Oh my gosh, bakit yung pagkakanda? Yun na lang. Ganyan na lang kakonti yung kailangan kong basahin. Tapos, aray ko, nakaka-stress kasi hindi pa rin maayos yung lagay nilang lahat. Tapos namatay pa yung kapatid ni Jane Ellen, si John Mark. Kasi may talaga siyang sakit, parang sa kanyang respiratory something. Tapos hindi nagsasalita yung bata. Tapos, si Luisa naman, kung kailan nag-confess sa kanya yung, inaalagaan niya dati na lieutenant. Saka naman, may balita raw na patay na sa war. Like, hindi ko alam kung meron ba siyang happy ending. Hindi ko alam kasi ilang pages lang siya talaga as in content lang. So, we're gonna find out, okay? Yun lang. Feeling ko trap to, eh. Hindi ko alam. Na-stress ako sa sa auntie niya. Lang. Okay. Bakit ka?
Huh? Oh my God. Hindi niya napatay si Danny B. Okay, so for context, merong lalaking humahabol sa kanila ni Jocelyn. So, parang sa dulo nagkaroon ng climax. It's super open-ended, pero maybe it's some kind of metaphor for war, you know, since this book is all about war. Sobrang konti lang nang na-annotate pa, as you can see, parang sobrang bilang lang sa delivery. Tapos parang more on kilig moments pa yung nilubis. Okay, pero siguro, hindi siya moral of the story. Feeling ko metaphor na hindi talaga, sinasadya talaga ng author na hindi siya kausap. You know, in a good way, alam mo yun, parang bigyan ng hustisya kung parang bigyan ng plot yung kung totoo bang patay na yung magiging jowa ni Luisa, kung magpapaksa ba sila, kung babalik ba si Sergeant White kay Jocelyn, and such things. Or kung mabubuhay ba si Dumbledore, kung makakabalik ba sila sa Twin Oaks. Kasi this is set on war. So yung setting niya talaga sa war. And ayun, wala naman talagang happy ending sa war. And wala namang totoong nangyari sa gera. Walang totoong nangyari sa gera kasi lahat may casualties, lahat. Parang sa unahang part ng ito, doon yung papakita yung parang may faith, parang unshakable yung faith ni Jocelyn sa kanya Luisa. Kasi, yun, faith in God din. Tapos parang throughout the story, nagbago yun. So, it would naman if someone was on the war. Because in the war, was fighting the war, nahihirapan din talaga maniwala sa Diyos. And, feeling ko, yun yung parang pinapaiwatig ng author na kaya hindi siya, it's more open-ended kasi maybe sa nasa mga readers na kung paano nila gusto matapos yung story. Parang leave it to the imagination. Kasi feeling ko, dalawa yung pwedeng i-breed ng war. It's either hopelessness or hopefulness. You know, feeling ko yun sa dulo. Parang hope na makakabalik sila sa Twin Oaks na magiging maayos. Kasi ganoon naman sa Dere. Hindi ko maranasan yun. Ayaw ko na maranasan ito. Ganun, is sa history and such things. Ayun, dalawa lang yung pwede mong pagkapitan. It's either maging super hopeful ka, very optimistic, or surrender yourself to the situation. And maging hopeless ka na lang. There's no easy way and there's no in between. Kasi buo siyang extreme. It's either this or that. So, yeah. This book, I will rate this a solid 6.7 out. Hindi ko alam kasi nanggaling yung 0.7, pero parang gawin 6.7 kasi maganda yung storytelling niya. Hindi ko sobrang alam mo yun, parang malalim na parang pagka-classic yung storytelling niya. And gusto ko yung shift ng narrative. Shift ng POV pala. Shift ng POV from Luisa's point of view, tapos like kay Jocelyn, si Janira. Parang meron tayong fresh perspective and yung parang parallel sa nangyari. And gusto ko yung sa parallel yung part na nagkaroon ng hope after makabalik. Malaman nilang pakita yung kapatid niya sa Zachary. Tapos, ayun, war would strip the hope in you so fast. Hindi mo na siya makahawakan. Feeling ko ganun. And massage. Ganun, parang kita-kita yun. Feeling ko si Jocelyn represents yung hopelessness. And then, si Luisa, of course, represents the hopefulness. Pero at the end, pinagsunod niya. Pero meron pa rin siyang faith kay God. And may faith pa rin siya that everything would turn out fine. Habang si Jocelyn, wala na kasi. Nawala sa niya first time. Hindi yun. So yeah. Well, na-finish na din sa wakas. Maybe I'll start reading another book. Yes. Pero I'll give myself a breather muna to fully grasp yung mga nangyari sa libro ko kasi ang tagal ko siyang binasa kasi kailangan ko siyang i-drop every after chapter ni Jocelyn. Jocelyn's POV kasi may stress ako. And until sa dulo, ayun, nakakastress na talaga. Kasi parang throughout the novel, high stake siya. Parang lagi kang parang, and then lang, that's my review. Major review.
of this one. So let's take a picture. Labo ng camera ko, hindi ko pa alam. Ayos. Lang. Parang malabo yata talaga siya. Sana maayos pa ito kasi makapon. Nalaglag sa tubig ang cellphone ko. Okay, so mag-brisk walking tayo ngayon. Okay, bilis. So, brisk walking tayo ngayon dahil it's a day in my life as a PhilMon student na hindi ko alam kung maliliit. Sana hindi. Mag-8 pa lang naman. So, may klase kami ng 9 AM. Okay, so, let's go. Meron ako option actually na mag-tricycle. Kaso ang mahal. 25 pesos. Minsan nga 30 yung singil sa akin. So, hindi na pa. Okay? Maglakad ka na lang. Bahala ka na sa buhay. First walking na. Magre-review pa ako sa biyahe. Ano ba yun siya? Pag ka naman ako sa bahan ba, alam mo ko, paano mo ganda natin yun? Kasi po recoil. Kasi like Rico, hindi opposite. Kung saan na tumayo. Let me check. Hindi ko alam na chimes. Hindi, mag-usap muna tayo bago tayo magbigay. Bago ba tayo malis, usap muna tayo. Hindi baka magpapakilala. May interview pa din. Ha? Video.
Pwede pa doon. Mga motel ko pwede. So, nagpa-medical kami ngayon. Tapos, ang rule ng doktor ay tonsillitis and UTI. So, tonsillitis and UTI yung rule ng doktor. Tapos, bumibili ngayon yung mama ko ng gamot sa Mercury Drug. Just nasa likod ko. Okay? I don't know if naririnig niyo ako despite everything na nangyayari. Ha? Ang dami kasi nangyayari dito sa Alabang. Ang ingay. Hindi na lang isasaw-saw sa toyo. Kasi toyo yung sasawa. So, siya. Last night. Natin siya ka soup niya. So, yun lang.